Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Narito naman po tayo upang sama-samang magpuri at sumamba sa ating Diyos. Kaya kapatid, anuman ang mga problema, mga pagsubok na kinakaharap mo sa buhay, huwag mong kakalimutan na di ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. In Exodus 14 verse 14, the Lord will fight for you, you need only to be still. Kapatid, declare with boldness that in Jesus' name, every enemy is defeated. And His light dispels all darkness. Rejoice, for we will not be shaken because Jesus is here. Kaya po sa araw na ito, tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Diyos.
the resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Sige po, patuloy po tayo na magpuri sa ating Diyos. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus walk, Jesus be revealed. Oh, 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 Let us continue in the attitude of worship. Worship you in spirit and in truth. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
darkness over every enemy. In Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name.
naman po ay dumako sa communion. Sabi po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata 28 hanggang 29. Kaya't dapat siyasatin ng mga tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa pagtanggap natin ng simbolong ito, bilang katawan at dugo ni Hesukristo, marapatin lamang po nating siyasatin ang ating mga sarili kung tayo ba ay karapat-dapat. Nawa po, maging bukal sa ating mga puso ang paghingi ng tawad, pagsisihan ito, at kailanman hindi nagagawin. Higit sa lahat, kilalanin natin ang Panginoong Hesus, Diyos ng ating buhay, personal na tagapagligtas at uunahin sa lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, labis po kami nagpapasalamat sa iyong ginawang sakripisyo upang kami ay maligtas at magtamasa kung anong buhay meron kami sa panahon ngayon. Tiniis mo ang pasakit, dusa, ang mabilad sa kahihiyang kami ang may gawa. Paano ba namin masusuklian ang wagas mong pag-ibig sa amin? Na sa kabila ng lahat, ay pinagkarapat-dapat mo kaming maging iyong anak. Sa aming pagtanggap ng tinapay at sarong ito, na simbolo ng iyong katawan at dugon na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, ay pinagtitibay nito na kinikilala ka namin bilang dakilang may likha, manunubos ng sangkatauhan. At pagsuko ng aming mga buhay na kami ay naglilingkod sa iyo. Maraming salamat din po sa buhay na walang hanggan doon sa dako paroon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong kainin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Why give back to God? Giving our tithes and offerings reflects a grateful heart that wants to give back to God a portion of what He has given us. In reality, what is already His. This is our opportunity to show God that He is first in our lives. The Bible says the purpose of tithing is to teach us always to put God first in our lives. According to Deuteronomy 14 verse 23, tithing is a reminder that God is the supplier of everything that we have. It is also God's personal invitation to an outpouring of His blessing in our lives. Kaya lang, marami ang gusto ng pagpapala pero ayaw magbigay. Marami ang gustong makaranas ng himala, ngunit ayaw namang manampalataya. Well, wala pong mangyayari sa atin kapag ganito tayo. Ito po ang katotohanan at ito ang kailangan nating alalahanin na ang pagbibigay ang tanging susi para tayo ay makaranas ng masaganang pagpapala mula sa Diyos. That's how it works. We give and He gives back. We let go of what's in our hands and He lets go of what's in His. Kaya nga, wala kang dapat pang hinayangan kapag nagbigay ka sa Diyos kasi palaging may ibabalik ang Diyos. At palaging mas malaki ang ibinabalik niya sa atin kaysa sa ating ibinibigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita niyo sa inyong screen. God bless.
Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sabay-sabay po tayong magpuri, sumamba at magbigay pagdadakila sa ating Panginoong Diyos. At hayaan po natin tayo po'y mabusog ng kanyang mga salita at direksyon sa ating buhay araw-araw. Bago po ako mag-share po sa inyo ng topic ko ngayong araw na ito, sabi po ng 1 Samuel chapter 2 verse 30, "Those who honor me, I will honor, but those who despise me will be disdained, will become unworthy of me, will be dishonored." Mga kaibigan, napakahalaga po ang pagbibigay ng honor sa ating Panginoong Diyos. We either honor God or we dishonor Him. Alam niyo po ba na ang salitang honor sa Hebreo, ang ibig sabihin ay kabod? Ganon din ang salitang glory. Ito ay salitang kabod. Honor means to give high reverence, to treat with so much respect, give high regard and recognition. Another thing about kabod or honor is to give more weight, pagbibigay ng mas mabigat na timbang. Ito pong nais ko pong bigyan ng diin ngayon, kapatid, as we honor God. Dapat nagbibigay tayo ng mas mabigat na timbang sa ating Panginoon. Halimbawa, araw ng pagsamba, pupunta ka ng simbahan, pupunta ka ng church, pero may nagyayaya sa iyo upang mamasyal, pumunta ng piknikan o piyestahan, o kaya sa tindahan, pero mas pinili mo pa rin sumamba, pumunta ng simbahan. Mas naging matimbang sa iyo ang pumunta ng church at sambahin ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin yun, kapatid, you have honored God sa ginawa mo. Because honor means to give more weight. You honor God dahil naging matimbang ang Panginoon kaysa iba. Pero kung naging mas matimbang sa iyo ang pamamasyal, pumunta ng piknikan, makipesta, o kaya mas naging matimbang sa iyo ang pumunta na lang ng tindahan kaysa simbahan, you dishonor God sa ginawa mo. At ang sabi ng 1 Samuel 2:30, "I will honor those who honor me, but those who despise me, those who dishonor me, will be unworthy of me. Those who despise me will be disdained, will be dishonored." Kaya kapatid, kapag naintindihan mo ang salitang honor, at ito ay ginagawa mo unang-una sa ating Panginoong Diyos, hindi ka mag-i-struggle sa pagpapala, kapatid. Dahil sabi ng Panginoon, "I will honor those who honor me." He blesses those who honor Him. Kaya kapatid, ugaliin po natin na maging matimbang lagi si Lord kaysa ibang bagay. Matimbang kaysa paghanap buhay, mas matimbang kaysa pamamasyal, mas matimbang kaysa tindahan, mas matimbang kaysa pasyalan. Lalo na kapag araw ng linggo, saan ba tayo namamalagi? Saan po ba tayo pumupunta? Sana kapatid, matimbang sa atin ang pumunta sa tahanan ng ating Panginoon. Ngayong araw na ito, ako po'y nais mag-share ng mensahe ng pamagat ay Why Christians Fail to Grow. Why Christians fail to grow? Bakit maraming Kristiyano bigo sa paglago? Nais ko pong magbasa lang talata sa Biblia. Sabi dito, "Subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Ngunit hindi sila sumunod. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nilang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang umalis sa Ehipto ang inyong mga magulang hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagpapadala ng aking mga lingkod, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo.
kaysa ginawa ng inyong mga magulang. Kaya, Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ni Yahweh na kanilang Diyos, at ayaw ituwid ang kanilang mga landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at hindi man lamang nababanggit. Jeremiah chapter 7 verse 23 to 28. Another verse, sabi ng Biblia, sa harap ng Diyos at ni Jesucristo, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. Inaatasin kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan na papanahon man o hindi. Himukin at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahong ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mong tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita. At tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. 2 Timoteo, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 6. Bakit ang daming nag-i-struggle lumago bilang Kristiyano? Bakit hirap ang marami na magtuloy-tuloy o maging consistent sa paglilingkod sa Diyos? Merong mga Kristiyano na tutuloy, puputol. Tutuloy, puputol. Hindi makaabante ng tuloy-tuloy. Aatras, aabante. Susulong, uurong. Hilaw lagi yung paglilingkod sa Panginoong Diyos. Meron naman kaliwat kanan ang compromise. Lahat na lang ng alok ng mundo, sinusunggaban. Sunggab dito, sunggab doon. Totoo ba tayong mga Kristiyano o hindi? Sino-sino ba ang mga Kristiyano sa puso? At sino-sino ba yung mga Kristiyano sa nguso? Nais ang Panginoon tayo'y lumago. God wants us to grow. Kailangang piliin mong lumago, desisyonan mong lumago, at pagsikapan mong lumago. Why Christians fail to grow? Bakit maraming Kristiyano, they fail to grow? They fail to develop as Christians. There are some reasons why. May mga dahilan bakit ang daming mga Kristiyano hirap lumago, hindi lumago-lago. Ano mga dahilan bakit they fail to develop as Christians? Una, we fail because we do not want to listen. We fail because we do not want to listen. Hindi natin dinidibdib at siniseryoso ang salita ng Diyos. Marami ng beses na siya inangusap sa iyo at sa akin. Pero di natin ito inaaksyonan at pinahahalagahan. Natatamaan ka nga, nako-confront ka nga ng salita ng Diyos, pero pinapalagpas mo lang ito sa kabilang tenga. Hindi tumitimo sa puso. We feel sorry, but we do not repent. Nagigilty, pero hindi nagsisisi. We fail to grow because we do not want to listen to God. We do not want to listen to the voice of God, to His Word. Sabi ng Biblia, subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Ngunit hindi sila sumunod. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama sa halip na magpakabuti.
Verse 23 and 24 ng Jeremiah chapter 7. Bakit maraming anak ang mga bigo? Kasi hindi sila nakikinig sa kanilang mga magulang. Bakit maraming mag-aaral ang bigo? Kasi hindi sila nakikinig sa nagtuturo sa kanila. Maraming pasyente ang hindi gumaling kasi hindi sila nakinig at sumunod sa sinabi ng kanilang doktor. Bakit maraming Kristiyano ang bigong lumago? Kasi hindi nakikinig sa Diyos na nagsasalita at nangungusap sa kanila. Sabi ng Biblia, mula nang umalis sa Ehipto ang inyong mga magulang hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagpapadala ng aking mga lingkod, ang mga propeta, subalit hindi ninyo sila pinakikinggan ay pinahahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga magulang. Verse 25 and 26 ng Jeremiah chapter 7. Pinadalhan ka ng Panginoong Diyos ng pastor mo, ayaw mong makinig at ayaw mong sumunod. Pinadalhan ka ng Panginoong Diyos ng cell group leader mo. Ayaw mo pa rin makinig at sumunod. Ano pang tagumpay ang ine-expect mo kung hindi mo papayagan ang Diyos na magtagumpay sa pagiging Kristiyano mo? He sends us leaders. He sends you a pastor. But we fail. We do not want to listen. Ayaw nating makinig. Di natin siniseryoso ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan. Kinakalimutan natin. Di natin dinidibdib, kapatid. We fail because we do not want to listen. Pangalawa, we fail because of wrong association. Kaya ka di nag-grow kasi mga maling taong sinasamahan mo. You do not want to get rid of wrong people in your life. Alam mo ng bad influence sa buhay mo, pero sige ka pa rin. Dikit ng dikit ka pa rin sa mga wrong influence sa buhay mo. Tayo ang nai-impluensyahan, imbis na tayo ang nag-i-impluensya sa kanila sa kabutihan. Tayo ang nadadala doon sa inuman, sugalan, sayawan, baraylihan. Kung hindi mo sila kayang impluensyahan, iwanan mo dahil hindi ka pa handa. Kapag di mo iiwanan ang mga wrong people sa buhay mo, hindi ka lalago bilang isang Kristiyano. Puro na lang pakikisama at pakikisawsaw. We always end up in compromise. Ang isayaw mo sa pistahan o baraylihan, isayaw mo na lang sa simbahan. Agda sa tama ang kaupod mo. Sabi ng Biblia sa 1 Corinto 15:33, huwag kayong paluloko, ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Bad company corrupts good character. Ano yung na-observe mo sa mga tumalikod at mga nag-backslide? Yung mga dati nilang kasamang binabalikan nila. Minsan nilang iniwanan noong on fire sila kay Lord. At muling binalikan noong mawala ang apoy sa paglilingkod. Minsan nga kahit visible pa sa church, struggle maka-breakthrough kahit visible sa church. They struggle to have a breakthrough dahil laging wrong people at mga destiny killers ang nakapaligid sa iyo. We will fail to grow if we do not get rid of those wrong people in our lives. Pangatlo, we fail because we try to follow ignorance. Sabi ng Biblia, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa mga Hudyong taga-Tesalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Gawa 17:11. May mga taong bukas ang isipan sa katotohanan at may mga taong sadyang sarado ang isipan sa katotohanan. O sadyang nagbubulag-bulagan lang na kahit alam ng kasalanan, kahit alam ng mali at bawal, kahit alam ng hindi tamang paniniwala, they just try to follow their ignorance. Sabi ng Biblia, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, hindi tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal.
Sa halip, unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Efesos 5:15-17. Minsan ang bilis nating sabihin, nauunawaan ako ni Lord. Kahit hindi ako nakakapag-church, alam naman ni Lord ang laman ng puso ko. Nauunawaan ako ni Lord kahit hindi ako nagtatights. Alam ni Lord ang nasa puso ko. Kahit hindi ako uma-attend, nauunawaan ako ni Lord. Yan po bang sinasabi ng Bible? Or we just choose to be ignorant as our way out? Ang sabi ng Biblia, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ikaw ang dapat umunawa. Ikaw ang dapat umintindi sa kalooban ng Panginoon. Hindi si Lord ang uunawa sa katamaran mong mag-church. Hindi si Lord ang uunawa sa kakuriputan mong magbigay o maghandog sa Kanya. Hindi si Lord ang uunawa ng pamamasyal mo instead na sasamba ka. Understand what the will of the Lord is. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, mamuhay kayong tulad ng matalino, hindi tulad ng mangmang. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan. Ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Kawikaan 14:15. We fail because we try ignorance. We try ignorance o sadyang nagbibingi-bingihan lang tayo, nagbubulag-bulagan lang tayo. Alam natin, importante ang pagsamba. Pero pupunta ka, makikipiesta. Is either we honor Him or we dishonor Him. Unawain natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi sinabi ng Bible na uunawaan ka ng Diyos. Ang sinabi ng Bible, unawain mo ang kalooban ng Panginoong Diyos. Pang-apat, we fail by listening to false doctrines. Sabi ng Biblia, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang isip. 2 Timoteo 4:3-4. Tatalikuran ang pananampalatayang totoo. Sasali sa kulto dahil andoon ang kaibigan mo. Ipagpapalit ang pagka-Diyos ni Kristo dahil sa 2 kilong bigas na ibinibigay ng kulto. May mga tatalikod sa turo ng katotohanan upang masunod nila ang hilig ng kanilang katawan. Mabuti pa dito sa relihiyon na ito kasi walang bawal. Pero sabi ng Bible, wide is the gate that leads to death and many people find it. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok dito. Madaming pumapasok kasi walang bawal. Kahit ano pwedeng gawin. Basta paglinggo, kumain ng ostya, okay na yon. Nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Hosea 4:6a. Mga kapatid, ingatan ninyo huwag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya, na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Hebreo 3:12-13. Panglima, bakit maraming Kristiyano, they fail to grow? We fail because of the deceitfulness of sin. Sabi ng Biblia, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Hebreo 3:12-13. Mga kaibigan, mga kapatid, mapandaya ang kasalanan. Kapag pinayagan at in-entertain mo, sa una, grabe ang guilt feelings mo. Kapag ipinagpatuloy mo, magiging masama at magiging matigas ang puso mo. At bandang huli, ito ang maglalayo sa iyo sa relasyon mo sa ating Panginoong Diyos. Ikaw din ang kawawa at lugi.
Walang kapayapaan sa mga taong gumagawa ng kasalanan, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang nagtatanim ng mga bagay ukol sa laman ay aanin ng kamatayan. Ngunit ang nagtatanim ng mga bagay ukol sa Espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong padadaya sa kasalanang sa tingin mo, it feels good to you. Pero maghahatid sa iyo to become miserable at the end. We fail because of the deceitfulness of sin. Wala namang pangit na pinapakita ang demonyo. Lahat ng inaalok ng demonyo sa tingin mo maganda sa paningin. Masarap, maganda sa paningin. Pero lahat ng yun ay pandaraya upang gawing miserable ang iyong buhay. Walang kapayapaan sa mga taong lumalakad sa kasalanan. Walang katahimikan ang kaluluwa ng mga taong nagpapadaya sa kasalanan. Pang-anim, we fail because we are set in our own ways. Proverbs 14 verse 14. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Pagbabayaran ng mangmang ang liko niyang pamumuhay, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Becoming set on our own ways means lutang ang isip mo at nangingibabaw ang emosyon mo at wala ka sa tamang rumbo. Ayaw mo nun makinig kay mama mo at papa mo. Pinagsasabihan ka na, tumigil ka dyan. Adik yan. Huwag kang sasama dyan. Pero sumigi ka pa rin kasi gwapo. You don't want to accept correction. You don't want to accept guidance ng magulang mo. Ang sayo-sayo, you are set in your own ways. Nagkasawa ka kasi gwapo, yun pala bandang uli, demonyo. Noong binubugbog ka na, grabing pagsisisi mo kasi hindi ka nakinig sa magulang mo. Sabi ng Bible, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Ito ang isang katangian na common denominator sa mga tao na lumalayo sa Diyos. They are filled with their own ways. Nagiging matigas ang ulo, walang pinapakinggan. Gagawin at gagawin ang kanilang maibigan. Ayaw papigil. Ang kanya-kanya, ang gusto niya, gusto niya. Kaya ang sabi ng kawikaan, pagbabayaran ng mangmang ang liko niyang pamumuhay. Minsan kailangan mo ng mabukulan para lang matauhan. Kailangan antayin tamaan pa ng sakit bago matuto. Kaya bumabalik sa Diyos kung na-stroke na, kung na-aksidente na, kung na-karma na. We are set in our own ways. Masyadong lutang, nangingibabaw ang sarili, nangingibabaw ang emosyon. Aantayin pang may mangyari na masama para malaman na nasa huli ang pagsisisi. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Wi na lang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan, kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yon ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungan ay hindi ninyo pinahahalagahan. Kayaw ay hindi sumunod ng may lakip na paggalang, inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa. At kayo iuusigin ng inyong pagnanasang ubod ng sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Kawikaan, Kabanatang 1, talatang 24 hanggang 33. Sa mga hindi sumusunod sa magulang ninyo, sa mga hindi sumusunod sa mga papa nyo at mama nyo,
Sa mga hindi sumusunod sa pastor nyo, sa leader nyo na nagmamalasakit sa inyo, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip ka at nang matauhan ka. Tumigil ka na sa ginagawa mo, sa kakapasaway mo. Baka may mangyaring hindi maganda sa iyo. Nakasulat na ang kahihinatnan ng mga hindi nakikinig. Nakasulat ng kahihinatnan ng mga lutang sa sarili at emosyon ang nangigibabaw. Nakasulat na ang kahihinatnan ng mga taong they are set in their own ways. If you are set in your own ways, sarili mong nangingibabaw, sarili mong kagustuhan, ang gagawin mo, at ayaw mong pansinin at pakinggan ang payo sa iyo, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo dahil hindi ka nakinig. Be filled with the ways of God, not with our own ways. Kaibigan, kapatid, hindi ka mananalo sa Diyos. Hindi oobra sa Diyos ang pasaway mo at pagsuway mo. Do not be filled with our own ways. Let us be filled with the ways of God. Let us be filled with the ways of the Lord. At panghuli, kapatid, why people fail to grow? We fail because we lose our love for God. We fail because we lose our love for God. What can you expect to somebody who doesn't love the Lord that much? What can you expect to someone who doesn't love the Lord anymore? Consistent pumasok sa trabaho. Consistent pumasok sa opisina. Consistent magbukas ng tindahan. Consistent mamasada. Consistent magtinda. Consistent sa eskwela. Consistent sa hanap buhay, consistent mag-Facebook, consistent mag-TikTok. Pero pagdating kay Lord, hindi. Hindi consistent ang church life. Hindi consistent ang prayer life. Hindi consistent ang devotional life. Pero love daw ang Panginoon. Huwag tayo maging mga sinungaling, mga kapatid. Why do we keep on despising God? Why do we keep on dishonoring Him? Ayaw nating umabsent sa hanap buhay. Ayaw nating umabsent sa tindahan. Ayaw nating umabsent sa pamamasada. Ayaw nating umabsent sa opisina. Ayaw nating umabsent sa eskwelahan. Pero sa tahanan ng Panginoon, lagi tayong absent. Stop dishonoring God. Panahon na para tumigil tayo sa pagdidishonor natin sa ating Panginoon. Nasasaktan ng Panginoon sa ating ginagawa. Revelation chapter 2 verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because you have left your first love. Meron akong isang bagay na ipinagdaramdam ko sa iyo. Kinalimutan mo na ang iyong unang pag-ibig. Mga kapatid, God is a personal God. Akala mo hindi nasasaktan ang Diyos sa pagbabaliwala natin sa Kanya? Nakakalungkot kasi na taken for granted na lang natin ang ating Panginoon. Kung saan mo na ibubuhos ang panahon mo, ang oras mo, ang lakas mo, yun ang importante sa iyo. Ang turing natin sa Panginoon ay parang doktor na lang na kapag wala tayong lakas, kapag tayo may sakit, saka tayo lalapit sa Kanya. We just treat Him as Savior but never as Lord. Kung siya ay Lord, kung siyang Master, siyang nasusunod sa buhay po natin. Tayo pa rin ang Master ng ating mga sarili. We fail because we lose our love for Him. Matthew 24 verse 12, and because iniquity shall abound, and the love of many shall wax cold. Dadami ang kasalanan, at manlalamig ang alab ng pagmamahal. Why Christians fail to grow? We fail because we do not want to listen. We fail because of wrong association. We fail because we try ignorance. We fail by listening to false doctrines. We fail because of the deceitfulness of sin. We fail because we are set on our own ways. And we fail because we lose our love for God.
Mga kaibigan, mga kapatid, balik loob tayo sa ating Panginoon. Seryosohin mo ang Panginoong Diyos dahil seryoso ang Panginoon sa iyo. Hindi nakikipaglaro ang Panginoon sa iyo at lalong hindi nakikipaglaro si Satanas sa iyo. Kung panig ka sa ating Panginoon, sumigi ka, mag-alab ka at maglingkod ka ng tuloy-tuloy. Kapatid, may panahon pa upang bumawi ka para sa ating Panginoon. Sana kayo po'y napagpala ng misaheng ito. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. At ang kapayapaan niya maghari sa atin, tanggapin natin lahat ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!